Nakabumati, Miss Jackie, nasa ating linya na si Defense Secretary Gilberto Gibo Teodoro. Ayan, alamin natin mahibigan kung ano ang kanilang assessment at ano ang kanilang reaksyon sa mga panawagan ng ilang mga nagrally kahapon na nagpunta sa gate ng Campo Aguinaldo na nanawagan sa ating mga kasunduluhan na sumama na rin sa kanila. Secretary Gibo Teodoro, sir, magandang umaga po na imbag nga bigat. Apo, Secretary, sir. Magandang umaga po. Ay kastamet, Apo. Magandang umaga, Lakay. At sa lahat ho ng nakikinig, magandang umaga na imbag nga bigat kada tayo amin, Apo. Ayan, kasama natin si Miss Jackie. Good morning po. Ay, good morning, Miss Jackie. Ayan, Secretary Gibo, sir. So, una po, ayan, ano ang reaksyon ninyo sa napalaking rally kahapon? Well, eto ay talagang lumalabas dito, Lakay. Talagang maasa ang tao na lumabas ang katotohanan tungkol sa pag-iimbestiga nitong mga flood control anomalies, ano? At yung kadamihan sa mga rallyista, no, I'd say about more than 98%, 99% naging matahimik. Opo. At nakiusap tayo sa mga rally organizers po na dun sa People Power Monument at saka po dun sa ating EDSA Shrine kung sana maagap ang kanilang pagtapos dahil kinakailangan po natin nga na libre ang daloy ng EDSA dahil nga kay Bagyong Nando at sa habagat na ini-expect natin dito kasi dito lang po sa Metro Manila 957 barangays ang vulnerable sa pagbabaha dahil pag may light to moderate rains at high tide babaha po talaga at kailangan po ang ating mga kapulisan, Coast Guard ay nakapagpahinga. Ay tumugon naman po sila. Ngayon, doon po sa ibang mga retired generals, alam naman po nila ang pwedeng gawin at hindi. Kaya iba naman po ang motibo sa kanila. Siguro, politika na rin ang motibo. Ganun mo ang pamamaraan nila maghayag ng politika at pwede naman nila ihayag yan sa mag-rally sila. Nag-rally naman sila sa Kongreso. So anong intensyon na anong gusto nilang gawin ng ating armed forces at other uniform services na umaklas, hindi po pwede yun at hindi po ayon sa ating salingang batas. At ang history nagtuturo sa atin, kapag may interventions ang ating armed forces, hindi po nagiging stable ang ating society kasi ang ating demokrasya, bata pa lang yan Kailangan talaga patibayin ng mga institusyon. Lamang nga, nakikita na meron talagang nangangabuso sa mga institusyon at kailangan ito'y korektahin at makita ng taong bayan na ang pagmamalabis ay itinatama ng proseso. Secretary Gibo, sir, itong mga retired generals na nanghikayat sa ating mga sundalo, may mga influensya pa kaya sila para makahikayat na mga active military officers and men na sumali sa kanilang grupo na nagpuprotesta, Secretary Gibo, sir? Palagay ko hindi na sila, wala na dahil hindi naman sila boses ng taong bayan. Pangalawa, ang ating pong kasundaluhan ay mission-focused ngayon sa kadami-dami ng kanilang mga missions. Nagre-retrain sila for territorial defense, binabago ang mga sistema ngayon upang mas magawa nila ng lubos ang trabaho nila. Naghihikayat pa nga tayo sa ating Kongreso na paakyatin ang bilang ng ating sundalo dahil nakikita po natin na kulang dahil sa dami ng kailangan tugunan magmula sa infrastruktura hanggang sa operational kulang po yan. Gaya rin po sa Mindanao, ganyan din po dito ngayon, may bumabaha po na lugar, so iaasa din po sa armed forces ang pagbibigay ng mga supplies. Pangalawa po, ay ang mga issue na hinaharap po ng sundalo ngayon ay kailangan naman ng 100% focus. Kaya noong kapanahunan po nila nung mga ito, iba na po ang sitwasyon sa ngayon.
Lalong-lalo na may iba dito na hindi po sang-ayon sa ginagawa ng sa armed forces ngayon, lalo na sa West Philippine Sea. Paano po magkakasimpatya ang sundalo sa kanila? Araw-araw po na lubos-lubos sa trabaho ng ating sundalo na ipagtanggol ang ating karapatan sa West Philippine Sea, tapos sila naman ibang pakay. So, sa tingin ko po, ang impluensya nila ay mababa. Ang tanging impluensya lang po sa Armed Forces of the Philippines, ang ating Pangulo at ang taong bayan mismo. So, kumusta ating National Security Secretary Teodoro, sir? Ang nakikita naman po natin tahimik, ang talagang pinaka malaking hamon sa ating national security ay natural calamities, no? Na unang-una, meron pa tayong ini-expect pagkatapos nitong Nando po na super typhoon, 12 pa po hanggang sa katapusan ng taon. So, ito po ang kailangan paghandaan. Ngayon, sa internal security, ang nakababahala lang po, ito mga kabataan na napaka-violente kahapon. Ay, opo. Naawa po ako at lumalabas po ang simpatya ko sa ating mga kapatid na pulis na nasaktan kahapon. Ito po ay isang issue ng national security. Kung ganun pa po ang kabataan, kung saan nila napupulot ito, ito ay dapat tumbukin kaagad at maremedyohan. Kasi nakita naman po natin na hooliganism na yung nangyari at may minor de edad na sumama. So, ito po ang nakababahala talaga sa akin, ano? At yung plano nila na pasukin ng Malacanang, yung po ang nakatakot sa ganitong karahasan na ginawa nila kahapon. Opo, at lalo na po kung meron ho, hindi pa ho validated, meron ho akong naririnig na iba po sa mga kabataan nito ay nasa impluensya ng pinagbabawal na gamot. Ayan, sabi nga ni Mayor Isko kahapon, parang mukhang mga adik yung pasensya na po, yung mukhang adik yung sa tamang kaisipan. Wala sa wisyo yung mga batang yung hindi naman siguro yung ilan sa kanila, Secretary Teodoro. Yung ilan po, yung ilan. Pero ang dapat ho natin malaman, tinan nyo ho yung bandera na yan. Nag-uuso po yung bandera na yan ngayon. Yung may kalansay na bandera. Ito po ay meron pong humuhubog dito at merong umiimpluwensya dito. Yan ho ang kailangan natin tumbukin. Kung sino ang nag-iimpluwensya at nag-iinganyo or nagbibigay ng pinagbabawal na gamot dito po sa ating mga kabataan na ito. Yan po at dapat patawan ng malaking krimen talaga, na patawan ng malaking parusa. Ayan, may report si Yorme Isko kanina na ito ibabalidate nila yung isang politiko at isang lawyer na sinasabing nag-finance daw po dito sa mga nanggulo kahapon dyan sa Manila, Secretary Gibo, sir. Ay, opo, Lakay, kailangan po talaga matumbok ito at talaga mabigyan ng halimbawa ito. Tignan nyo naman, private property na po yan. Sogo. Hindi. Sogo daw yan, Lakay. Hindi ko alam yan. Ayan, sogo yan talaga. Yan po ang sinasabi nila, Lakay. Yan ay establishmento na private, no? Tingnan nyo ang ginagawa. Inaano na po mayhem ang tawag po dyan sa penal law. Anyway, Secretary Gibo, sir. Kawawa naman po, nabulabog siguro yung mga nandyan ho sa loob. Oo nga, nagpapahinga sa loob, nabulabog sila, natakot. Siyempre yung mga din na kaya, Secretary, yung mga staff. Nananahimik po sila doon sa loob ng Sogo pagkatapos ginulo. May isang staff pa yata dyan na kinuha yung wallet, ninakawan pa. Ayan. Anyway. Magtatrabaho ka lang sana, biglang ganyan yung mararatnan mo, di ba? Anyway, sa ganitong sitwasyon, Secretary Gibo Teodoro, sir, so ano po ating panawagan sa ating mga kababayan na nagpapahagi ng kanilang hinaing against corruption at sa mga retired officers, lalo po yung mga ilang members ng AGFO, Secretary Teodoro, sir, ano po ang panawagan natin sa kanila? Sa ating pong mga membro ng AGFO at saka yung MUP at saka iba't iba pong mga association, nagkaroon po ng pulong sa Malacanang. Okay. Inilabas po nila ang kanilang mga hiling sa ating Pangulo, yung adjustment ng MUP,
at iba pa pong balidong issues, no? At ang kanila pong sinabi ay nakasalalay talaga lahat sa kredibilidad ng ICI. Kaya aming pong fully sinusuportahan kung anong pangangailangan ng ICI sa kapulisan, sa AFP, upang sa ganun maging credible yung investigasyon. Kasi hindi lang naman po itong mga retired generals, taong bayan na mismo ang humihiling. At umaasa po sila, umaasa tayong lahat na matigil na itong mga proseso na to. Sa amin naman po, sa NDRIMC, naaapektuhan din po tayo sapagkat pag hindi tama yung infrastruktura, hindi lang naman po sa lakay sa pag-apply sa pagdisenyo. Kasi alam naman po natin, ang flood control ay water system yan. Hindi nakasalalay sa isang distrito, isang bayan yan. Kabuuan yan eh. So pag walang project ho talaga, katulad dun sa amin, yung Agno River Flood Control Project, napakatagal na po niyan, hindi natatapos kasi pagpalit ng administrasyon, iba naman ang priority. Kaya po, kailangan talaga ang infrastructure program natin ay nakapako sa tamang mga haligian. Para sa ganon, tuloy-tuloy ang trabaho at talagang makaligtas buhay. Katulad ng Ligtas Pinoy Act, pinag-aaralan po namin. Ang gusto po ng act, kada lokalidad merong evacuation center. Opo. Paano po yun kung tatlo silang dikit-dikit? Lubog lahat. Paano po tayo maglalagay ng evacuation center? Kaya nga po, nag-usap din kami, importante din po to, yung National Disaster Fund, itutugon na lang po namin. Of course, Quick Reaction Fund na tinutulungan namin ang DSWD at DOH sa kanilang quick reaction para makabili sila ng mabilisan ng supplies. Pero kung ibibigay sa amin ang pondo, ang gagawin po namin ay tatlo o apat or mas marami pa na integrated logistics hubs sa may mga airport at saka sa pier kung saan pwede mag-store ng food items at saka gamot. Kasi kung ngayon po galing pa sa DSWD warehouse, DOH warehouse ang mga gamot, mas mabuti na po meron tayo sa mga strategic na lugar na may pier o na may airport na pag-iimbakan nito na hindi mabubulok. Ayan. Para madali na hong ibigay. Ayan. Okay, Secretary Sir, ayan, may panawa kayo sa ating mga kasundaluhan na ina-agitate na ilang grupo. Kamusta na po ba ang moral ng ating mga kasundaluhan? Sa ating pong kasundaluhan, sana nakapagpahinga natin ng konti. Sunod-sunod po, may alam bagyo, natin may na rally. may hinaharap tayo na ilang araw na kailangan ang tulong natin uli sa mga babahain lugar at lalo-lalo na sa Northern Luzon, sa ating naman pong mga sundalo sa Mindanao na naka-duty palagi upang mapanatili ang katahimikan bago ang BARM election, kung ano man ang mangyayari doon. Nandun po kami ni General Bronner noong isang araw, nakita po namin ang situation at ang mga hiling ng ating sundalo po doon ay mabilisan po namin tinutugunan. Sa ating mga MUP naman at ang AGFO na nakararami na nakausap po natin, meron naman po kaming open dialogue at yung mga adjustments sa kanilang pensions na kanila pong hinihiling pinatututukan sa amin ni Presidente yung pagkukunan ng pondo for the adjustments, kasama po si Secretary Mina. Ano assessment niyo, Secretary Sir, sa eleksyon sa BARM nitong susunod na buwan? Dahil matindi po yung labanan ng mga former MILF officers, rebels, Secretary Sir. Hindi ko masabi, Lakay, dahil hindi ako gaanong familiar sa dynamics. Ang report lang sa akin ng ating kasundaluhan, nangangailangan tayo ng karagdagang puwersa. Opo. Para sa ganon, idadamihan na natin ang troops on the ground para sa ganon
maka-display na tayo doon at makaiwas na ng gulo. At napakabilis talagang pag-umpisahan ng gulo. At may mga sistema pa na yung isang grupo, aagahan nila ang pila. Pagkatapos, pagkaboto nila, manggugulo na sa labas para matapos na ang mga botohan. Marami ho ako natutunan na ma-stroke na mangyayari. Kaya po dadamihan na po natin ang sundalo para po maagapan at maiwasan ang gulo kahit anuman yon, no? Ngayon, nakasalalay po yan sa Supreme Court. So, kung anuman ang kalalabasan nun, nakahanda po tayo as much as possible, pati po sa pakikipagdialogo sa mga paksyon-paksyon, ginagawa na po ng ating kasundaluhan para lang maiwasan ang gulo. Sa atin lang po, makaiwas lang po tayo ng gulo. Wala po tayong pinapanigan o kinakampihan. Secretary Teodoro, sir, maraming salamat po sa mga paliwanag at panawagan. Thank you and good morning. Na mga bigat, Apo Secretary, sir. Kastamet, Apo, agbyag kayo, Apo. Agbyag kayo, Apo Secretary. Mga kaibigan, Defense Secretary Gilberto Gibo Teodoro.